Bakit nagsara ang sitaw? Prediction ko lang po ito, pero feeling ko, malakas yung kutob ko, magsasara talaga ang sitaw. Noong June 10, 2024, nag-post ng Order of Revocation ang SEC sa sitaw. Noong una pa lang, ang dami ko na napapanood, napapakinggan ng mga red flag about sa sitaw na scam nga to. At yung kuya ko, nag-invest dito. Siguro nasa 600k yung in-invest niya dito. Nakapag-ROI na rin naman daw siya. Pero bago siya mag-invest dito sa sitaw, nagtanong muna siya sa akin. At ang lagi kong sinasabi sa kanya, scam yan, scam. Daming, nagsasend ko pa nga sa kanya yung mga link ng video na napanood ko tungkol sa sitaw. Pero basa ko sa pakipag-usap niya sa akin, parang interesado talaga siya sa sitaw. Kasi may mga katrabaho na daw siya na nag-invest ng million. Hindi ko sure kung million talaga yung na-invest nila. Nakapag-ROI na daw. Kaya parang gusto niyang subukan. Nasabi ko sa kanya, sige subukan mo. Pero kapag nakapag-ROI ka na, kunin mo na yung pera na in-invest mo. Tapos yun na lang isugal mo, yung na-ROI mo. Yun nga lang ito yung problema. Once na magkaroon ka na ng income, kumita ka na ng pera dito sa sitaw, and doon na nagiging sarado yung mga tenga nila, nagiging bulag na sila. Na para bang pinaglalaban na nila itong sitaw na ang laki na naitulong ng sitaw na to, hindi lang sa akin, sa iba pang tao. Kasalanan ng SEC, mga bobo yung mga taga-SEC, mga bobo yung mga taga-gobyerno, gano'n na. Gano'n na yung mga lumalabas sa bibig nila. Minsan may mga nababasa pa akong comment na, inggit lang kayo sa sitaw, hindi naman kayo seller, ba't kayo ganyan, inggit lang kayo. Mga Pinoy talaga kapag may nakitang umaangat, hihilahin pababa, sisiraan. Halip na kabahan kasi hindi pumasa sa SEC, si sitaw, nagiging defensive na, tapos ganyan na yung mga lumalabas sa bibig. Actually, kasama yan sa plano ni sitaw na magkaroon kayo ng income dyan. Pag nagkakaroon kayo ng kita, nakapag-ROI kayo, magdadagdag pa kayo, mag-invest pa kayo ng pera, dadagdagan nyo pa yan. Ganoon din yung ginawa ng kuya ko. Actually 500k yung una niyang in-invest, tapos dinagdagan niya pa, nangutang pa siya ng additional na 100k para idagdag doon sa wallet. Ito yung advice ko sa lahat ng seller, kasi hindi pa naman natin napapatunayan na scam sila hanggat hindi sila nagsasara at itatakbo yung mga pera nyo, di ba? Ganito yung gawin nyo. Withdrawin nyo lahat ng pera dyan. Hintayin nyo na pumasa sila sa SEC, saka nyo ibalik yung pera. Ganun yung gawin mo. Ngayon, manonood tayo ng isang vlogger. Magre-react tayo dito na isang vlogger na supporter ng sitaw. Marami siyang depensa sa pag-revoke ng SEC. Parang mas magaling pa siya sa abogado eh. Pero start tayo dito sa isang video. Mas interesting yung mga pinagsasabi niya dito sa video ito. Sa mga seller po ng sitaw, kung inyong matatandaan at inyong maaalala, kapag tayo ay gumawa ng account sa sitaw bilang seller, pupunta tayo sa website sitaw.com at sa ibabang bahagi nito makikita natin yung Be a Seller and pipinutin lang natin yung Apply Now button. Pagkapindot doon sa Apply Now button, nandoon po yung Sitaw Merchant Entry Contract. Ngayon po, intindihin natin yung kontratang yon. Kasi ano yung kontrata na tinutukoy mo? Ito ba yon? Yung kinopy lang sa Shopee? Na may hyperlink na kapag pinindot mo diretsong Shopee? Kasi iba to eh. Ito ay para sa Shopee. Ayan o, tingnan nyo. Oh, di ba? Kaya nga nag-link sila do sa Shopee. Kasi hindi nila natanggal yung hyperlink. No? Nakapag-click nila yung Shopee privacy policy, kahit tinanggal nila yung Shopee, naka-address yan dito sa Shopee. O, pambihira. Diba? Diyan pa lang, no? Scam na, no? Red flag na. Punta nga pala kayo sa channel ni Scam Alert Philippines. Tapos check mo yung mga videos niya. Mas magandang panoorin mo yun kaysa dito. Yung tinutukoy nga pala ni professional channel ba to? Professor channel tungkol sa kontrata. Pero yung pinakita ko doon kanina na pag pinindot mo yung hyperlink ay mapupunta sa privacy privacy ba yun? Policy? Basta doon sa diretsong Shopee. Ano yun? Terms and condition po yun. Gusto ko lang isingit, kumbaga. Kasi dito palang makikita mong hindi sineryoso ni sitaw yung paggawa ng terms and condition. Dahil ang gusto lang naman talaga nilang mangyari ay maka-scam ng tao. Yun lang yun, makaloko ng tao. Sino bang nagbabasa ng terms and condition? Ha? Hindi nila akalain na may nagbabasa pala ng terms and condition. Tapos makikita yun, mahuhuli. Di ba kung iisipin mo gagawa ka ng terms and condition, hindi mo sineryoso, kinapi-paste mo lang yung terms and condition ng Shopee.
May plano ba talagang tumagal tong sitaw? May plano bang tumagal to ng sobrang tagal? Wala, di ba? Ang gusto lang talaga ng mga to, mang scam. Okay, ang gusto lang nila yung pera mo. Kung gusto mo pala mapanood yung full video, full vlog ni Professor Channel, search mo lang sa YouTube. Makikita mo yung channel niya agad-agad kasi mataas naman yung subscriber niyan. Based on my personal opinion, yung ginawa natin na paggawa ng seller account doon sa kontrata na yon, yun po ay kontrata natin bilang seller sa Sitaw platform. Just like when you create an account, a seller account sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop, mayroong mga agreement. Okay? Magkaiba po kasi yung agreement kapag nag-i-invest tayo ng pera sa bangko. So, my opinion is that this is not a contract related to an investment. This is a contract related between Sitaw and us, a seller. So ayan na nga, pinaglalaban ni Professor's Channel na yung terms and condition na tinatawag niyong kontrata ay hindi kontrata between sitaw at saka sa investor. Yung kontrata daw na yun, yung terms and condition na yun ay between sitaw and a seller. Ito yung problema dito. Tingin nyo sa sarili nyo, seller kayo. Nagbebenta ba talaga kayo? Ha? Hindi kayo nagbebenta. Tandaan yan, hindi kayo seller. Tinawag lang kayong seller para maiba yung pangalan nyo, pero investor po talaga kayo. Ganito ha, para maiwasan mo na manakawan ka, kailangan maging utak magnanakaw ka rin, no? Para maiwasan mo rin na ma-scam, maging utak scammer ka rin. Ganito yan. Yung nasa isip kasi ng mga scammer ngayon, yung mga tao, especially yung mga OFW, kapag napakinggan nila yung investor, investment, napapaisip agad sila na scam yan. Kasi dalang-dala na sila. Sobrang daming beses nang na-scam yung mga tao, especially yung mga OFW. Ngayon, itong mga scammer na to, nag-isip sila ng ibang paraan. Paano kaya tayo mga scam na hindi tayo gagamit ng salitang investment, hindi tayo gagamit ng salitang investor. Ngayon, sakto, usong-uso tong dropshipping. Gamitin natin yung concept ng dropshipping at gagamitin natin yung pang makapag-scam ng tao. So, paano natin mapapa-invest yung mga tao? So, gawin natin silang seller, 'di ba? Magandang idea 'yon, 'di ba? Itong mga tao to, naniniwala silang seller sila at hindi sila investor. Okay? I-explain niya yan. Sige na, Professor's Channel, paki-explain na. Ikaw naman magsalita. Sitaw is a capital or investment. Okay? So, yes, there is a placement of money. So, ito po yung recharge wallet balance. Okay? But, hindi po tutubo yung pera natin kapag hindi natin ginamit to process the orders na natatanggap ng store namin. Just like when you put your money on your wallet at hindi nyo po ito ginalaw, hindi nyo po ito pinakialaman, hindi nyo na po dinagdagan, kung magkano po yung inilagay ninyo sa wallet balance ninyo at yun doon sa wallet ninyo, hindi po yun mababago. Hindi po yun madadagdagan, hindi po yun magkakaroon ng profit. Hanggat hindi ninyo ginagamit yung pera na yun to process the orders of the customers. Therefore, medyo hindi malinaw yung sinasabi dito, hindi ipinaliwanag kung how they understood or kung paano ba naintindihan ng SEC yung pagpasok ng pera natin dito. Ang galing din ng sitaw, no? Kung paano nila naloko yung mga tao na akala nila na hindi sila investor. Ang galing, ang talino nila. Ito, isipin mo ha, investor sila. Alam mo kung bakit? Kasi pinasok nila yung pera dun sa sitaw. Ngayon, pag naipasok mo sa sitaw yon, yung pera na yon, sa kanila na yon. Okay? Pag withdrawin mo yun, kailangan pa ng approval nila. 'Di ba? Tama, mali. Paano kung hindi nila i-approve yung pag-withdraw mo, 'di ba? Kanila na yung pera na yun. Yung tandaan mo. Sa kanila pa rin yung approval kapag withdrawin mo yon. Okay? Yun yung tandaan mo ha. Ito yung basic ng investment. Halimbawa, ako may pera, bibigay ko sa isang tao. Tapos sabi ng isang tao, papatubuin niya yun, papalaki niya yung pera. Kapag lumaki na, bibigyan niya sa akin yung pera. Ganun, babalik na may tubo na. Ganun yun yung isang klase ng investment, di ba? Parang ganun yung basic. Ngayon, ang ginawa ng sitaw para hindi sila mahalata na investment company, na hindi sila nanghihingi ng investment,
ikaw na kunwari seller, na investor naman pala, para hindi siya halatang nag-invest ka, kailangan may gawin ka. Yun ay yung pag-pick ng mga order. Actually, hindi ka naman talaga seller, nagpipindot-pindot ka lang doon, hindi ka nagbebenta, okay? Ang seller, bilang salesman, nagbebenta ka, nakikipag-usap ka sa tao. Diyan, pag sumali ka sa sitaw, pinasok mo yung pera mo, hindi ka nakikipag-usap sa tao, hindi ka nagbebenta, hindi ka nagpo-post. Okay? Hindi ka nagbebenta. Nagpipindot-pindot ka lang dyan na iniisip mo na seller ka. Yan pala, nagpipindot-pindot ka lang dyan. Itong sitaw na to, kinuha nila yung concept sa dropshipping eh. Actually, sa dropshipping, nagbebenta ka talaga dyan. Nagbebenta ka na, nag-invest ka pa. Ganon. May mga dropshipping na medyo madali, may dropshipping na sobrang hirap. Doon sa sobrang hirap na dropshipping, ikaw na magsaset ng store mo, ikaw yung magbebenta, ikaw magmamarket, ipopost mo kung saan saan. Tapos kapag may bumiling customer, ikaw magbabayad, babayaran mo muna yon. Tapos ipapadala nung warehouse, kung anumang merchant yon, papadala na sa customer. Tapos pag nabayaran, mag-wait ka pa ng ilang araw bago pumasok sa'yo. Minsan, ang problema pag may mga customer complaint o kaya naman nagkamali ng deliver, ikaw rin mag-aasikaso nun. Kumbaga, parang middleman ka talaga. Kakausapin ka ng customer, tapos ikaw naman makikipag-usap dun sa kusang warehouse ka man kumuha ng stuff. Ganon, sobrang hirap yung dropshipping. Tapos itong ginawa ng sitaw, pinadali nila. As in, sobrang dali na investor ka na. Hindi ka seller, investor ka. At kapag ang isang tao or kumpanya nang hingi ng investment sa maraming tao nang wala silang lisensya, illegal po yun. Alam mo, isa sa mga red flag ng mga scammer, kapag it's too good to be true at sobrang dali lang yung gagawin mo, magkakapera ka na. Ganun na ganun yung sitaw. Sobrang dali lang yung gagawin mo. Magpapasok ka lang ng pera, magpipindot-pindot ka lang dyan, magkakaroon ka na ng pera. At sobrang dali lang kuhain yung tiwala ng isang tao. Siyempre sa una, papasweldohin mo siya, papanalo mo siya, bibigay mo yung tamang porsyento sa kanya, hanggang sa huli, bigla na lang silang mawawala. Ganun na ganun yung mga scammer. Alam ko ito yung sasabihin mo sa akin na, kung scammer si sitaw, bakit may warehouse sila, bakit may office sila, bakit kompleto sila sa legalities, bakit sumasahod ako, bakit nilalakad nila yung SEC. Kung scammer sila, hindi nila asikasuhin yung mga requirements sa SEC. Kung dyan ka lang magbe-base, madali ka talaga maloloko. Again, ulitin ko, kung ayaw mo manakawan, kailangan maging utak magnanako ka para masecure mo yung bahay mo, kung saan sila dadaan, ganon. At kung ayaw mong ma-scam, maging utak scammer ka rin. Ganito yan, yung target ni sitaw, yung mga OFW, yung mayayaman, yung maraming pera na hindi na nila alam kung saan ilalagay, kung saan i-invest, okay? Yun yung mga target ni sitaw. Plano ko nga din magpasok ng pera dyan sa sitaw eh. 1,000 nga lang yung plano ko. Malaman-laman ko, 600,000 yung pinasok ng kuya ko. At ito yung sekreto na nalaman ko sa sitaw. Kapag maliit lang yung pera na pinasok mo sa sitaw, at halimbawa, 100,000, payat pa yan, maliit pa yan. So, pag liit ng pera na pinasok mo, sobrang tagal nung ROI. Pero kapag mas malaki yung pera na pinasok mo, mas mabilis yung ROI. Ganun po sa sitaw. Kapag mas malalaking transaction yung pinaprocess mo sa sitaw, mas malaki yung porsyento. Mas malaki yung porsyento na makukuha mo. Pero kapag yung mga maliliit na transaction lang, halimbawa sa isang transaction, 200 pesos, payat yung transaction mo doon. Sobrang tagal ng ROI dyan. Alam ko 20 days bago bumalik yung pera mo sa wallet mo. Pero kapag malalaki yung transaction, sa isang transaction naabot ng 1,000 plus, 3,000, dyan malaki. Dyan mabilis yung ROI. Dyan malaki yung porsyento, yung balik ng pera mo. Paano ko to nalaman? Siyempre, na-interview ko yung kuya ko. Nagtanong-tanong muna ako. So, ang gusto ko lang sabihin, yung target ni sitaw ay yung mapeperang tao, yung malalaki yung pinapasok ng pera sa sitaw account nila. Kaya nag-invest sa sitaw, sa warehouse, sa office, sa legalities, dyan sa pag-process sa SEC, para mag-invest na malaking pera yung mga tao. At ito pa yung isang red flag na nakita ko. May isa pa akong kilala, 100k plus yung pinasok niya sa sitaw. Tapos, ang sabi niya, yung 100k plus na yun, sa isang araw, kulang pa daw para makapag-transact ng mga binibenta nila sa sitaw. Yung transaction nila, pag-process ng mga benta, kulang pa daw yun. Kulang yung 100k sa isang araw. Pero ang ginagawa niya daw, ang pinipili niya lang na i-transact ay yung matataas yung porsyento. Yung malalaking pera sa isang transaction, yun lang daw yung pinipili niya. Tinitipid niya yung pera niya para doon. Kasi kapag in-invest niya nga naman doon sa maliliit na transaction,
lugi siya, di ba? May dalawa akong question doon. Gaano ba kasikat si sitaw? Ha? Gaano siya kasikat sa ibang bansa o kaya dito sa Pilipinas? Yung sitaw ngayon, wala akong nakikitang ads niyan eh. Hindi kagaya na Shopee, Lazada, Timo, marami akong nakikitang ads. Okay? Saan lumalabas yan? Facebook, YouTube, kahit sa Loklok. Mahilig ako ba manood ng mga video sa mga movie sa Loklok eh. Kaya lagi lumalabas yan, Timo, at kung ano-ano pa. Si sitaw, hindi ko alam kung sikat ba to? Sabi sa ibang bansa, sikat daw to eh. Ano yun? Mas sikat pa siya sa, Amazon? Mas sikat pa to sa Amazon, tong sitaw? Na sa isang araw, kulang pa yung 100k ng isang seller. Sa mga taga-sitaw dyan, supporter ng sitaw, seller ng sitaw, investor ng sitaw, paki-comment nga dyan sa comment section. Paki-explain sa akin, paki-enlighten ako kung saan ba siya nagbebenta, isang platform. Okay? Paki-explain sa akin. Ito pa yung isang question ko dun sa kwento na yun, yung 100k na pera kulang pa sa isang araw para sa mga dumadating na order sa kanila. Ito yung tanong ko, paano ko yung mabababang porsyento hindi nyo pinaprocess? Ang sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, nandun lang daw yun, mag-state hanggang sa mawawala. Ganun daw. Paano kung lahat kayo ayaw nyong pindutin yon? Okay? Paano kung lahat kayo? Ang alam ko, sasabihin mo sa akin, ang magpipindot nun yung mga maliliit ng investment. Paano kung pati yung maliliit na investment naghihintay din ng isang transaction na malaking transaction? Paano hinahati-hati ng system yun na itong transaction na to ibabato ko sa isang seller na to, di ba? Paano nila pinoproseso yon? Isipin nyo nga, ha? Isipin mo yung paano hinahati-hati ng system sa bawat seller yung mga transaction na yun. Isipin mo, paano kung yung mga transaction na binato sa'yo hindi mo pinindot? Halimbawa, isang araw binigay sa'yo, hindi mo pinindot, nawala. Bibigay dun sa isang seller, kinabukasan hindi niya rin pinindot. Kinabukasan binigay niya sa isang seller, hindi rin pinindot, hindi pinarases yon. Paano na lang yon? Naka-pending lang yun, ilang araw pending. Isipin mo yung mga customer na bumibili kay sitaw, sobrang tagal bago ma-deliver kasi nga wala nag-invest, wala nagtatransact nung order nila. So, pangit yung customer experience kasi sobrang tagal ma-deliver. Isipin mo yon. Isipin mo yon. Isipin mo yon. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi, nagtry nga ako order dyan, ang bilis naman po dumating sa akin. Kasi nga alam ni ay nako, basta ang hirap mag-explain yung mga transaction dyan, alam kong fake po yan. At kapag nag-order ka kay sitaw, makikita ni sitaw na ay totoong tao to, papadala ko to, ganon, para hindi ma-remarks or matag na scammer si sitaw. Papadala niya yung totoong product, okay? Bibilisan niya yung pagpadala sa'yo. Pero karamihan dyan, as in, siguro 90% na mga pinaprocess mo dyan, na mga benta, fake lang po. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na paano mo mapapatunayan yan? Sorry, hindi ko kayang patunayan, pero napakalaking red flag na sa isang araw, yung isang tao na nag-invest na isang seller, yung 100k niya kulang pa sa isang araw kung itatransact niya lahat ng benta na binabato sa kanya ng system. Alam mo kung bakit sobrang daming benta? Kasi bot lang naman yun, mga fake na transaction lang yun. Hanggat nasa wallet mo lang yung pera ng sitaw, hindi magagamit yung sitaw para paikutin yung pera. Kaya ang kailangan niyang gawin, ipasok mo dun sa mga benta, dun sa mga transaction na akala mo benta talaga, yung pala fake. Sitaw daw is doing a Ponzi-like scheme methods para kumita. Okay? So, ito po yung kanilang assessment of findings. Okay? The investors expect to earn profits derived primarily from the efforts of others or from sitaw. So, ibig sabihin nila dito, ang mga root seller daw ay kumikita dahil sa mga co-sellers lamang din. No? Ibig nilang sabihin, ako bilang root seller, ang kinikita ko ay mula doon sa mga kapwa ko seller na kung saan ay na-introduce ko ang platform. Mali po. Sige na ako na mag-explain.
Yung full video niya, pwede mo naman panoorin sa channel niya. Nakikita mo naman dyan yung name ng channel niya. Saka makikita mo rin yung video niya agad-agad pag pumunta ka sa channel niya. So, explain ko muna kung ano yung Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme, madalas ginagamit o ginagawa yan na mga sa pyramiding, yung sa invite-invite, MLM, ganyan, multi-level marketing, ganun. Ginagamit nila ito. Yung Ponzi scheme, yung mga unang magjo-join, unang mag-invest, sila yung unang makaka-receive ng pera galing sa mga bagong o sa mga new join, yung mga bagong member. Yung pera na i-invest ng mga bagong member, ibibigay doon sa mga nauna. Ganun yung Ponzi scheme. At itong mga nauna at pangalawang join, mga bagong join lang, mag-i-invite. Tapos yung mga maluloko nila na mag-i-invest, yung pera na i-invest nila, yun naman yung makukuha nila, yun yung marireceive naman nila. Ganun po yung Ponzi scheme. Gets mo na kung paano, basta hindi mawawala yung pag-i-invite. Ngayon, ito yung depensa ng mga taga-sitaw na hindi sila Ponzi scheme. Okay? Kapag nag-invite sila, may tinuruan silang tao kung paano gumana ang sitaw, nag-create ng account, nagpasok ng pera, wala silang marireceive. Kung ikukumpara mo nga naman sa networking, sa MLM, pag nag-invite ka ng 2 tao, tas nag-pair po yun, may makukuha kang pera. Ganun po sa networking, basta mag-pay in lang yung invite mo, may commission ka na agad. Ngayon, maganda itong naisip ni sitaw, para hindi siya magmukhang Ponzi scheme, iniba niya yung sistema. So, nag-invite ka, pinaregister mo yung kakilala mo gamit yung link mo. Successful yung registration niya. Nagpasok siya ng pera sa wallet, sa sitaw. Wala ka pa rin makukuha. Di ba ang galing? Hindi siya tunog networking eh. Hindi siya tunog MLM. Ang galing, no? Wala ka pa rin commission kahit napapay-in mo na yung invite mo. Ba't ganun, no? Ang galing. Ang sabi ko nga sa inyo, kung ayaw mong manakawan, mag-iutak magnanakaw ka para hindi ka malooban sa loob. Hindi ka malooban ng magnanakaw sa bahay nyo. At kung ayaw mong ma-scam, maging utak scammer ka din. Ngayon, yung in-invite mo na nag-pay in na, naglagay siya ng pera sa wallet at nag-start na siya mag-process ng mga transaction, nag-start na siya mag-process ng mga benta, kada process niya, may 3% ka doon. Hindi mababawasan yung commission ng invite mo. Halimbawa, 7% yung commission niya doon, makukuha niya ng buo yung 7% at makukuha mo ng buo yung 3% commission mo kasi invite mo siya. So, kada benta niya, kada transaction niya, meron kang 3% doon. Lifetime na po yun. At alam mo, yung sa kuya ko, umaabot ng 30k yung commission niya galing sa mga invite niya. Ganun na lang yung naipon niya. Tunog Ponzi scheme na siya, diba? Pero alam ko hindi ka pa rin naniniwala na Ponzi scheme ito. Kasi nga naniniwala ka doon sa mga fake orders na kapag umorder yung totoong tao may dumadating. Pero hindi ka naniniwala na may mga bot orders dyan. Nagawa lang ng computer. Nagawa lang ng AI na system generated yung ibang order dyan. Siguro sa 10 order, 2 lang yung totoo. Yung 8, puro fake orders. Tapos babatuhan kayo ng system ng sobrang daming order para yung pera nyo dyan sa e-wallet nyo ay i-invest nyo ng i-invest, i-transact nyo ng i-transact. Yan yung illusion na nangyayari. Yung laman ng wallet nyo, iniisip nyo na pera nyo para yan. Hawak yung pera yan. Hindi yan totoo. Pera ni sitaw po yan, okay? Kapag wini-withdraw mo yan, may confirmation pa, may approval pa nila, okay? Pera na po nila yan. Yung illusion, akala mo sa'yo pa. Ang gusto lang nila, para legal na makuha nila, ipasok mo dun sa transaction, ipasok mo dun sa mga benta. Ganun yung nangyayari, ganun illusion yung nangyayari. At yung mga pera na nakukuha ni sitaw, na iniipon niya, yun naman yung ginagamit niya para paikutin sa inyo, paikutin yung pera sa mga kamay nyo, na nag-create siya ng illusion na, oo, legit talaga si sitaw, nakakapag-withdraw ako, nakukuha ko yung commission, at ngayon, ikaw, na lumalaki yung pera, ipopost mo ngayon sa Facebook, may mag-i-inquire sa'yo, may magtatanong sa'yo, ngayon isasend mo sa kanila yung invite link. Okay? Yung link mo para mag-register sa'yo, para maging invite mo siya, para may makuha kang 3% commission kada transaction niya. Ngayon yung tanong, paano nag-e-end or kailan natatapos tong Ponzi scheme? Kailan sila tumatakas? Okay? Tumatakas na sila yung Ponzi scheme. Bigla na lang magsasara yung isang company na may Ponzi scheme kapag wala na silang ma-invite. Makikita naman nila yun, ang baba nung mga tao na nagre-register, ang baba nung nagka-cash in. Pag naramdaman nilang ganon, biglang magsasara yan. O kaya naman isa pa, kapag yung malalaking tao na may malalaking pera, bigla nag-cash out, sabay-sabay, kaya sunod-sunod, nag-cash out na sobrang laking pera, bigla na lang din yan magsasara. At hindi mo na makaka-cash out yung laman ng pera mo. Alam mo kung bakit?
Kasi hindi mo na pera yan. Pera na pera na nasitaw yan, okay? Pag i-withdraw mo, nagkakaroon ng problema yung system, walang approval, ang tagal bago malipat sa account mo. Kasi nga hindi mo na pera yan. Pera na pera, nabubulol pa ako. Pera na nasitaw yan, okay? Kagabi ay nagulat ang marami and natakot, kinabahan, nag-isip ng hindi maganda. Well, hindi po natin kayo masisisi. It's because yung mga withdrawal natin that we are waiting, no, ay hindi po dumating at na-deliver o hindi po na-inject sa ating bank accounts. Marami po yung nag-isip na hinuhold ng sitaw yung ating mga pera. May ilang bangko na hindi tumanggap doon sa withdrawal natin. Okay? So, yun na nga po. Nagkaroon ng revocation order ang SEC. Maraming natakot. Nagkaroon po ng multiple withdrawals. Bukod po sa multiple withdrawals, nag-panic withdrawals po lahat ng sellers. Nakita mo na. It's a sign. Ewan ko kung totoo yung reason ng mga ganun. Yung bangko, ayaw i-process ayaw tanggapin yung pera. Nakita mo yung nangyari, nag-panic withdraw, marami nag-withdraw. Kayang i-hold ni sitaw yon. Kaya niyang kontrolin yon. Kasi hindi mo na pera yan eh. Pera na nila yan. Okay? Pero kung tutuusin, nandun yung paalala ko na magbabawas ako ng konting fund. Problema lang, masyado nang malalim yung pagmamahal natin kay sitaw. So, merong mga sellers na hindi nakaintindi nung paalala ko. Isa pang mindset kaya positibo pa, positive mindset pa yung ibang seller ng sitaw. Ito yung iniisip nila. Na si sitaw, masyadong maganda yung business system nila. Sobrang ganda. Kaya maraming nasasagasaan na ibang company, maraming nasasagasaan na ibang corporation. Kaya itong ibang company, sinisiraan sila, gumagawa ng paraan para masaraan sa SEC. At ayan, yung pag-withdraw, yung mga bangko, nakikialam. Ganyan yung mga reasoning nila, ganyan yung mga nasa isip nila. Kaya positive pa rin yung mindset nila. Yung mga sinasabi yung company na masasagasaan nila, yung mga dropshipping na ibang company, hindi man lang sila kinakabahan. Alam mo bakit? Kasi isang tingin pa lang alam nilang Ponzi scheme yung sitaw. At hindi sila kinakabahan. Hindi sila nababahala. Alam nitong mga company na to na anytime magsasara yung sitaw. Hindi threat ang sitaw sa company nila, okay? So kung maganda talaga yung business system na yan, bakit hindi naisipan ng Amazon yan? Bakit hindi nila ginawa? Bakit hindi ginawa ng Shopee, ng Lazada? Diba? Hindi nila ginawa yan kasi nga Ponzi scheme. Pang-scam yung kanyang gawain. Alam mo itong mga scammer na to, hindi naman talaga sila masaya sa pera na nakukuha nila. Alam mo kung saan sila masaya? Doon sa sistema na nagawa nila, sa panloloko ng tao, doon sila masaya. Bonus na lang yung pera na nakukuha nila. Bonus na lang yan yung tatatakbo nilang pera. After nila makapanloko ng tao, so pag sobrang dami nilang nalokong tao, sobrang dami nilang pera nakuha, ipagmamayabang nila yan sa kapwa nila, scammer. Okay? Pagkatapos nun, magbubuo ulit sila ng panibagong grupo. Ganon yung ginagawa nila. At gagawa sila ng panibagong mas in-improve na Ponzi scheme. Mas maraming taong maloloko, mas masaya sila. Siguro hanggang dito na lang sa video ito. Peace out!